I say, deserve nyo yun. Hey! Ang masasabi namin, deserve. Hi everyone! Inulan ng pambabash ang TV host na si Kim Chiu at Bong Navarro dahil sa salitang deserve na nabanggit nila. Sa video na ito ay tingnan natin kung bakit marami ang nasaktan sa sinabi ng dalawang TV host. Panoorin natin ang video na ito. Sa episode ng isang noontime show nitong March 12 ay merong show na tinatawag na Tawag ng Tanghalan All-Star Grand Raceback 2025. Bago magsimula ang show na iyon ay nagbigay ng panimulang spills ang mga host. Ang host na nagbigay ng panimulang spills ay si Bong at Kim Chiu. Binasa ni Bong Navarro ang kanyang spills at ganito ang kanyang sinabi. Parang may iba sa ngiti nyo ngayon. Parang ngiting may inspirasyon. May iba sa ngiti nyo ngayon. Oo nga. Parang ngiting may inspirasyon. Sinundan pa niya ito ng spills at sinabing, yung ngiting may dahilan ka para bumangon. Ganyan nga, ganyan nga. Sa kabila ng gulo at ingay, sana mahanap nyo ang inyong dahilan ng paghinga. Yung ngiting may dahil para bumangon. Ganyan nga, ganyan nga. Sa kabila ng gulo at ingay, sana mahanap nyo ang inyong dahilan ng paghinga. Ayos na sana ang sinabi niya pero sinundan pa niya ito ng spills na at ang inyong paghinga I say deserve. At ang inyong paghinga ay I say deserve nyo yun. Hey! Ang sumunod naman na nagbigay ng spills ay si Kim Chiu. Ang sabi ni Kim Chiu ay at para naman sa iba na hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila. Ang masasabi namin, deserve. At para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila. Ang masasabi namin, deserve. Sinundan ito ni Kim Chiu ng salita kung saan ay ito ang kinagalit ng mga Pilipino. Sabi ni Kim Chiu, wait, di pa ako tapos. Deserve nyong rumespak sa buhay. Wait, di pa ako tapos. Deserve niyong rumespak sa buhay! Yes, that is so right! Tulad ng ating Grand Racebackers na deserve nilang mahangaan sa kanilang giting at tapang. Ayon kay Bong at Kim, ay binasa lang naman nila ang spills na sinulat ng mga writer. Ang mga host po ng noontime show na yon ay may binabasang salita sa gilid ng kamera. Hindi po ito nakikita pero may mga writer na nakapwesto sa mga gilid ng kamera. Ito ang binabasa ng mga host ng noontime show na yon. Wala namang sanang masama sa kanilang sinabi pero ang timeline ng pagkakasabi nila ay nataon sa panahon kung saan ay nahuli ang dating Presidente Duterte. Yung pagkakasabi ni Bong Navarro ay parang sakto lang naman dahil yung last part ay hindi naman niya pinutol. Dire-diretso ang pagkakasabi ni Bong na at ang inyong pahinga I say deserve. Hindi putol-putol ang pagkakasabi niya ng deserve. Mapapansin nyo rin na ang pagkakasabi ni Bong ay parang napipilitan lang siya dahil kung hindi niya ito gagawin ay paniguradong mananagot siya sa management. Mas nabash naman si Kim dahil yung pagkakabanggit niya ng deserve ay talagang pinukol niya ang salitang deserve. Pinutol pa niya ang salita na sa halip na sabihin na deserve yung rumespak sa buhay ay ginawa niyang cliffhanger ang word na deserve. Kahit walang nabanggit na pangalan ang dalawang TV host ay mararamdaman natin na ang word na deserve ay pagpapatukoy sa nangyaring pag-aresto sa dating Presidente Duterte. Pero bakit ba marami nasaktan sa sinabi ni Bong at Kim samantalang napakarami namang politiko na naaaresto? Ang pag-aresto po kasi sa dating Presidente Duterte ay makakaramdam tayo ng sama ng loob at hindi pagiging patas. Ang nararamdaman po kasi ngayon ng mga Pilipino ay bakit kailangan nating isuko ang isang Pilipino sa ibang bansa. Meron po tayong sariling korte at mga hukom na kayang gawin ang ginagawa ng ICC. Pero bakit kailangan po nating ipakulong ang ating kapwa Pilipino? Hindi na po ito usapan kung si Duterte ay dating presidente. Usapan na po ito ng isang mamamayang Pilipino na ibinigay at pinagkalulong sa mga banyaga.
Yun ang dahilan kaya nababash itong si Bong at Kim dahil bilang isang Pilipino ay dapat magkaroon tayo ng simpatsya sa ating kababayang Pilipino na sa halip na litisin at husgahan sa ating bansang Pilipinas ay binigay natin sa mga dayuhan na parang isang kaaway. Ang pinakamasakit pa nga po dito ay tayo mga Pilipino ay kapag nahatulan tayo ng kamatayan ang isang Pilipino sa ibang bansa ay ginagawa natin ng paraan na pauwiin sa Pilipinas para dito na lang sa Pilipinas pagbayaran ng kanilang kasalanan. Pag merong Pilipino na bibitayin na ay kinakausap natin ang gobyerno ng ibang bansa para bigyan ng pardon. Gumagawa ang gobyerno ng paraan sa paghingi ng tawad sa mga pamilya at sa bansa kung saan ay nagawa ng ating kababayang Pilipino ng hindi maganda. Kahit bibitayin na ang ating kababayang Pilipino, ay humihingi tayo sa gobyerno ng ibang bansa ng awa na sana ay patawarin ng ating kababayang Pilipino. Pero ano ang ginawa ng ating gobyerno sa dating Presidente Duterte? Sa halip na kasuhan at hatulan dito sa Pilipinas ay ibinigay ng gobyerno na parang isang hayop sa mga dayuhan. Ano pang silbi ng korte at hukom na meron tayo sa Pilipinas ngayon kung iaasa lang pala natin ito sa mga dayuhan? Ibig bang sabihin nito ay kapag hindi sang-ayon ng ating gobyerno sa isang kapwa natin Pilipino ay hahayaan na lang natin na ang banyaga ang humatol sa kanya? Dapat po ay pinoprotektahan ng ating gobyerno at ng ating mga kapulisan ang mamamayang Pilipinas. Ang dating Pangulong Duterte ay isa na lang pong mamamayang Pilipino. At kung may pagkakasala po siya sa kanyang mga nagawa, ay dapat idaan po natin ito sa proseso ng Pilipinas. Kung saan ay aarestuin siya dito sa Pilipinas at hahatulan siya dito sa Pilipinas. Hindi sa mga lugar ng banyaga na hindi naman nila alam kung ano ang nangyayari dito sa Pilipinas. Yan po ang dahilan kaya maraming Pilipino ang sumasama ang loob sa host ng noontime show na yon. Dahil inaasahan ng lahat na bilang isang Pilipino din ay mararamdaman niya na hindi deserve ng kahit sino mang Pilipino ang ipagkalulong sa mga dayuhan. Dapat ay maramdaman niya na kahit magkaiba man ang kulay na pinili natin sa politika ay hindi ito sapat para maging masaya tayo. At walang kahit isang Pilipino ang deserve na ipagkalulong sa mga dayuhan. Sa ngayon ay naapektuhan ang movie ng host na ito dahil sa mga panawagan ng mga Pilipino na i-boycott ang kanyang movie. Sana ay maging aral ito sa host na iyon na magkaroon ng simpatsya sa mga nagluluksa sa masamang nangyari sa ating kapwa. Hindi tayo dapat maging masaya sa kamalasan ng iba. Ano kaya ang mararamdaman mo kung ang kamalasan ay sayo bumagsak at sa halip na kaawaan ka ay deserve pa ang sasabihin sayo? Hindi po mahalaga ngayon kung kayo po ay pro Marcos, Duterte, Leni o Aquino. Pero sana magkaisa po tayo ngayon na iuwi si Tatay Duterte hindi dahil naging presidente siya noon, kundi dahil isa siyang Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.